Mabuti na lang at umabot kami sa ospital na buhay pa ang papa ng kaibigan kong si Normel. Naghihingalo na ito sa sakit sa baga. Ayon sa doktor ay maswerte nang magtagal pa ito ng ilang araw. Nagiiyakan na ang pamilya ni Normel. Nagpapaalam sa haligi ng tahanan. Tanggap na naman ng pamilya ni Normel ang lahat. Sa katunayan, si Normel mismo ay ilang beses nang nasabi sa akin na mas gusto niyang magpahinga na ang kanyang papa upang matapos na ang paghihirap nito. Mahigit 1 taon na rin kasi itong may sakit sa baga. At nang tuluyang lumubha ang sakit nito, halos 5 buwan na itong nakalagak sa ospital. Mabuti na lamang at kahit papaano ay maayos ang buhay ng pamilya ng kaibigan ko. 2 kapatid kasi nito ang may magandang trabaho sa ibang bansa, kaya nasusustentuhang lahat ng pamilya ang pangangailangang medical ng kanilang papa. Chain smoking. Iyon ang sanhi ng pagkakasakit sa baga ni Ka Fidel. Kahit nung bata-bata pa ito at nakakaramdam na ng pananakit sa baga, hindi ito napatigil ng pamilya sa paninigarilyo. Actually, kahit si Normel na panganay na anak ay tinanggap na lang at hinayaan ng kanyang papa sa tanging kahilingan na lang at hinayaan ng kanyang papa sa tanging kahilingan nito sa pamilya na huwag siyang pagbawalan sa natatanging kaligayahan niya kahit ito ay may sakit. Sigarilyo. Halos hinintay lang ni Ka Fidel ang pagdating ng kanyang panganay na anak. Kahit na nasa anyo nito ang hirap, may bahid ng ngiti ang mukha nito nang hugutin ang huling hininga. Nabagbag din ang damdamin ko sa tagpong ito. Maging ang kaibigan kong si Normel ay hindi pinigil na ilabas ang kanyang damdamin. Humahagulgol din ito sa pag-iyak kasabay ng kanyang pamilya. Mabait na padre de pamilya ang pagkakakilala ko kay Ka Fidel. Patas itong tao. Sa pamilya, sa mga anak at sa kapwa-tao, hindi ito gagawa ng anumang bagay na ikaaangat ng sarili o ng pamilya nito, kapalit ang pang-aagrabyado sa iba. Bagay na labis kong hinahangaan sa kanya. Dahil kahit ang mga anak nito ay iyon ang prinsipyo sa buhay na sa tingin ko ay naipamana niya. Ang kaibigan ko ngang si Normel sa loob ng 10 taon. Kung pagkakakilala rito, hindi ko pa ito nakitang nanlamang sa kapwa. Sa tuwing ay pinairal nito ang pagiging fair sa lahat ng bagay, sa buhay, sa tao, sa pakikisama. Hindi ko halos matagalan ng kalungkutang bumalot sa loob ng kwartong iyon. Kahit pilit kong pinipigil ang pagpatak ng aking luha, mainit ang pakiramdam ng aking mga mata. Lumapit ako kay Normel. Pare, okay ka lang? Oo pare, sabay tango nito sa akin. Malaya na sa hirap ang papa mo. Masaya na yan sa itaas, sabi ko. Salamat pare. Matipid nitong tugon. Pare, magsisigarilyo lang ako sa labas, saka ite-text ko na rin ng tropa para malaman nila. Sige pare, paki na lang pati sa mga kasamahan natin sa opisina. Okay. Palabas ng ospital, ako nakahanap ng smoking area. Madilim na noon ang kalangitan. Mga past 7 na ng
Gabi itinext ko ang malungkot na balita sa aming mga kaopisina at kaibigan. Nagsindi rin ako ng sigarilyo pagkuway hit buga ang ginawa ko. Nakaramdam ako ng pagkaan ng loob sa patuloy na hit buga ng sigarilyo. Kailangan ko yon dahil kani-kanina lang ay parang ang bigat ng dibdib ko, dala ng matinding lungkot dahil sa pagkawala ng butihing ama ng aking kaibigan. Ha? Napalingon ako sa aking likuran dahil may biglang kumalapit sa akin. Isang babae iyon na tumenyas na makikisindi ng sigarilyo. Inabot ko ang aking sigarilyo. Nagsindi ang babae. Pagkuway, ibinalik sa akin ang aking sigarilyo. Dinabayan pa nito ng isang napakatamis na ngiti. Pakiramdam ko ay bumilis sa pagtibok ang aking puso. Malaanghel kasi ang mukha ng babae. Pahilihim akong napangiti. Hindi ko kasi kaakalain na sa kabila ng lungkot kani-kanina lang, may anghel. Parang lalapit na siyang magpapasaya sa akin. Parang biglang nakalimutan ko ang nagaganap sa kwarto ng ama ng aking kaibigan. Nasentro ang aking atensyon sa magandang babae na katabi kong panay din ng hit buga ng sigarilyo. Naisip ko, bago matapos ang gabing iyon o bago man kami umalis ni Normel sa ospital na iyon, kailangan kakilala ko ng babaeng ito. Isang malalim na buntong hininga at sinimulan ko ang diskarte. Iba talaga ang sigarilyo na makapagpakalma ng pakiramdam. Bilib ako sa nakaimbento nito. Sabay sulyap ko sa babae na halos isang lipa lang ang layo sa akin. Ikaw miss, matagal ka na bang naninigarilyo? Tumingin sa akin ng babae at isang simpleng ngiti ang naging tugon nito. Magandang simula. Tumugon siya kahit papaano. Pasimpleng pinagmasdan ko ang babae habang patuloy sa paghit-buga ng sigarilyo. Matangkad ang babae dahil hindi kami halos nagkakalayo ng taas nito. Maputi at sadyang bumagay ang mahabang buhok nito sa malaanghel nitong muka. May binabantayan ka bang pasyente sa ospital o may dinalaw lang? Ako kasi may dinalaw na tatay ng aking kaibigan. Nakakalungkot nga, kamamatay lang niya kani-kanina. Ironically, ang dahilan, ito mismong hawak natin, sigarilyo. Tuloy kong paliwanag, dalaw, matipid niyang tugot. Ganun ba? Moon! Si Normel iyon na tinatawag na palaho mula sa second floor ng hospital. Sumenyas ako sa kanya na paakyat na rin ako. Teka, nasa na si Miss Ganda? Biglang nawala Mabilis kong tinignan ang paligid pero parang bulang naglaho na lang ang magandang babae. Nangihinayang ako pinuntahan si Normel. Pre, na-text ko na sila sa lubong kay Normel. Salamat pare, nag-condolence na nga si Nachelle at Alain. Talagang kilala ko to Talagang Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin dahil may nakita akong picture na nakapost sa isa sa mga bulletin board sa hospital. At doon nakita ko ang magandang babae, kausap ko kanina lang. Hazel Dominguez, social worker, at dito pala siya nagtatrabaho sa hospital na to. Pulong ko sa sarili. Sino ba yung tinitignan mo at kakaiba yung ngiti mo pare? Si Normel habang nagtataka. Excited kong sinagot si Normel. Pare, siya yung kausap kong magandang babae nang tawagin mo ako kanina. Kaya nga lang at bigla siyang nawala. Napansin kong napakunot ng nose si Normel. Kausap? Wala ka namang kausap kanina. Nagtataka nga ako para kang tanga na nagsasalita kanina. Gutom ka na ba pare? Hindi mo ba nakikita ang ganda-ganda niya pare?
Itinuro ko pa ang picture ng babae. Oo, maganda nga, pero wala kang kausap kanina at hindi ko nakita ang babaeng yan. Sir, excuse me po, narinig ko po yung pinag-uusapan nyo, si Miss Dominguez po ba? Isang janitor ang pumigil sa pag-uusap namin ni Norman. Oo, siya nga, sagot ko. Narito ba siya ngayon, pare? Sir, pasensya na po kayo. Hindi na po siya nagtatrabaho dito kasi po mag-isang taon na po siyang patay. Nakatunayan kung hindi po ako nagkakamali, sa 1 linggo po ang araw ng kamatayan niya. Mabait po yang si Miss Dominguez. Kaya lang po, kababaeng tao ay napakalakas manigarilyo. Sigarilyo. Ano pat ito ang dahilan ng naging pamamaalam ng isang taong kakilala ko at siya namang pagpaparamdam at papakita ng isang nang yumao. Hindi ko alam may pinapahiwatot si Miss Dominguez sa pagdalaw niyang iyon sa akin. Pero hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang mga sandaling iyon sa ospital, hindi maiwasang matakot at magtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. It's